Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, take only what resonates. Para sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, ha? Search mo na lang siya sa Facebook. Ano to, almost daily love reading. Take only what resonates. Okay, sana mag-comment ka sa baba. Kahit po anong comment, heart, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta. At saka isa pa, nagaganahan ako mag-reading pag maraming nagko-comment. Ayan, so sana po mag-comment kayo. Isang shuffle na lang, tapos simulan natin. This is love reading for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. By the way, I can see Taurus. May nakikita akong Taurus. So, I don't know if you're dealing with the Taurus. Or maybe, check mo yung natal chart mo and nung person mo. Ayan. Pwedeng may Taurus ka sa inyong mga natal chart. You do have your Queen of Wands. Followed by the Hanged Man. This is your main energy. I see you as a person na magaling mag-handle ng pera or magaling kang mag-advise regarding pera. You are a kind of person na, you know, lalo na kung friend mo or hindi na naiba sa'yo yung tao, marunong ka talaga pagdating sa pag-advise ng pera sa kanila. And ginagawa mo yon because I don't know, yung iba wala ka namang rason pero magaling ka talaga mag-advise regarding money. Ayun nga lang, yung iba sa inyo, pwedeng yung mga pinagsasabihan mo hindi naman nakikinig sa'yo. Pero wala naman silang, kumbaga, kawalan nila yung hindi makinig sa'yo regarding sa mga advices mo. Okay? Kawalan nila yon. You do have here the Hanged Man. Some of you, you're not making any movement pagdating sa person na nakakonect mo. Okay? But, yung iba, naghihintay pa rin eh. You're still waiting for this person. Ayun. And with the Queen of Wands, by the way, ang dami ko nakikitang respeto sa yung tao. You could still be thinking about the past with the Six of Cups. Pero with the Chariot, pwedeng parang lumalayo or umiiwas ka na lang dito sa person na ito eh. But just in case na dadating siya or magpaparamdam siya, I feel like you do have a plan or ikaw yung tipo ng tao na mabilis makaisip ng plano kung anong gagawin pagdating nitong taong to, just in case dumating siya. No? You do have here the Page of Cups. So, pwedeng may kaya kang i-offer sa kanya. You are the one na nakikita natin na may kakayahang magbigay ng offer or just in case dumating tong taong to, alam mo kung anong sasabihin mo. You are a kind of person na very playful and I don't know. Pwedeng ano kasi eh, marami kang nasa isipan or maraming laman yung isip mo. Pero ngayon, maaaring mas pinipili mong magpaka-mature sa connection na ito. Okay, sino ba tong person na ito? A lot of people respect you for who you are because you have a lot of things na kayang i-offer talaga. Kahit hindi lang sa person na ito, bagkas sa iba. No?
Or yun nga, magaling ka mag-advise and etc. You know. Natatawa nga lang ako doon sa iba sa inyo. Once na nagsalita ka, feeling mo ikaw yung tama, or ikaw yung hindi ka magpapatalo, or hindi ka open sa mga sasabihin nila kasi sa isip-isip mo mas tama yung sinasabi mo. Which is high chance naman talaga na mas tama yung sinasabi mo. Okay? Mas tama yung sinasabi mo. Okay. And you are also good at motivating other people. Magaling ka mag-motivate. No? And all in all, pagdating sa pakikipag-communicate, laging, kumbaga, tama yung mga advices na sinasabi mo dito. 6 of Pentacles is here. 8 of Swords. I feel like itong person na ito is gusto niya makipagtulungan sa iyo, or gusto niya ng the 6 of Pentacles is like partnership or pagtulong. Ganon. Maybe may money na involved or something like communication that involves money. Pero with the 8 of Swords, pwedeng wala siyang ginagawang actions, or maybe your person is currently stuck sa isang sitwasyon. Pwedeng itong person ito, pinapriority niya yung career niya, yung finances niya. In a way, pwedeng umiiwas or lumalayo itong person na ito sa'yo. Pwedeng nagpo-focus siya sa pag-iipon. Anong emotions mo for this person? Emotion mo para sa person na ito. Please tell me, Spirit Guides, Angel Guides, emotions mo para sa person na ito. Okay. Thank you. Six of Cups is here, the Empress. I feel like gusto mo siya. Andun yung pagkagusto mo. Maybe physically, or maybe in the past. Lalo na in the past, no? Lalo na in the past. But, you know, the Nine of Swords is here. There's this problem, or pwedeng problem mo or problem niya, ganun, na naging dahilan para i-cut off mo itong taong ito, or i-cut off mo tong emotions mo para sa kanya. Okay? Pwedeng ikaw ito na nagka-problema, or may problema, or siya ito na nagka-problema, may problema, ganun, etc. Something to do with problem. Na ito yung naging dahilan para ayoko na mahalin tong taong to. You focus on yourself. You are focusing on yourself with the Empress. This is you. Mas nagfo-focus ka sa pagmamahal mo sa sarili mo. Especially if you are the kind of person na medyo conservative. Pag nagsuot ka ng damit, you want, you know, yung maayos, or hindi naman ka bastos-bastos, ano. Anyway, maybe you know how to dress well. Kasi the Empress, this is you. Hindi lang ito pagmamahal mo sa sarili mo, but rather yung pagtingin na rin ng ibang tao sa'yo. They respect you kung paano ka as a person. They respect you kung ano yung suot mo, kung ano ka, kung gaano ka magdala. Yun. And regarding this person, sabihin na natin gusto mo siya, pero mas more on gusto mo siya in the past. Ngayon kasi, mas more na yung pagmamahal mo or attention na binibigay mo sa sarili mo. See, you do have here the Ten of Swords. So,
Pwedeng ini-end mo na kung ano man yung meron sa inyo or yung emotions mo para sa person na ito. The Tower. Yeah. You're really ending. Ini-end mo talaga kung ano yung emotion mo para sa kanya. Okay? The world is here. So, this is you being complete. Kompleto na ako. Ayoko na dito sa person na to. Parang ganun. There's a particular problem. Pwedeng ikaw ito na namblema. Tapos, nadismaya ka kung paano niya hinandle yung problema mo or paano kanya tinulungan sa problema mo. Parang hindi ka satisfied. Or vice versa. Pwedeng nagkaroon siya ng problema na parang feeling mo, nako, parang ayoko na sa kanya. Maybe because of that particular problem, nakilala mo siya as a person and hindi mo nagustuhan kung paano niya hinandle yon. Okay, how about your person? Anong emotion niya para sa'yo? Anong emotion itong person ito for you? 10 of Wands is here. Ang weird ng energy, guys. Kasi nagde-daydream siya sa'yo. Okay? Nagde-daydream. This 7 of Cups is about a person. Daydreaming. So, ibig sabihin, lagi kanyang iniisip. I feel like the love is there with the 4 of Cups. Pero mas nakafocus kasi siya sa mga minamahal niya ngayon na nasa harapan niya. Like, alam niya yung emotions niya for you na mahal ka niya, but with the 10 of Wands, parang marami pa akong obligasyon. Kailangan ito muna yung unahin ko. Okay? And, nakikita ko hindi kanya i-let go or hindi kanya kayang i-let go. Okay. Parang nakukulangan ako doon sa emotions niya. Okay. I feel like this is the message here. Some of you, sasaktan ng person mo. Ace of Pentacles. Kasi gusto niya mag-offer sa'yo, pero hindi niya mabigay yung offer niya. Hindi niya maibigay. And nasasaktan siya, might be with the 3 of Swords and the 9 of Swords. Ayan, pwedeng may problem nga sa inyong dalawa. The 3 of Swords could be, could be a third party situation. Pero kung wala namang third party, kasi yung iba, wala namang third party na involved. Pero kung may third party na involved, nasasaktan siya doon. Nasasaktan siya kasi hindi niya maibigay yung offer sa'yo, might be dahil doon sa third party. This person is currently facing a lot of challenges pagdating dito sa whatever stable sa buhay niya. Yeah? Pwedeng hindi siya kasi stable ngayon. What will happen in the future for you and this person? Please tell me. Spirit guides, angel guides, in the near future. For the sign of Virgo, in the near future. For the sign of Virgo. You do have here the Emperor, the Tower, and the Knight of Swords. In the near future for the sign of Virgo. The Lovers, the Strength card, the 3 of Cups, and the Five of Pentacles. What's with the Lovers? Page of Swords. Wait lang guys, inom lang ako.
Okay. So, with the Emperor, this is you. Ganun pa rin eh. You are still loving yourself. Ganun pa rin, ini-end mo pa rin. You're still walking away, leaving this person. Medyo maiiba lang yung connection ninyo ng person na ito once na nagkaroon ng pagta-travel. So, ibig sabihin yung iba sa inyo may pagkakalayo. No? Pero kung kapitbahay mo yung person mo, kung malapit lang sa'yo, nasa workplace mo, I feel like this is not your reading. Kasi nakakita tayo dito ng malayo ang connection. Okay? So, kung malayuan yung connection ninyo, and the High Priestess is here at the bottom of the deck. This could be a soulmate connection. Alam mo yan. If this is a soulmate connection, mababago yung sitwasyon pag nagkaroon ng pagta-travel. Pero, until now, kung habang wala pang pagta-travel na nagaganap, your person is still, malayo sa'yo or may pagkakalayo pa rin sa inyo, nakikita natin hindi nababago. Ganun at ganun na nangyayari sa inyo. Okay, ganito pa rin. You're still loving yourself. You're still focusing on yourself. Diba? At saka parang wala ka pa rin pakialam sa kanya, etc. Pero mababago yung sitwasyon once nagkaroon ng pagta-travel, ng reconciliation. Okay? Main issues na nakikita natin kaya hindi nangyayari itong pagta-travel is because of money, problem with money, gano'n. But there's a strong connection sa inyong dalawa and possible na itong reconciliation na ito, once na nangyari na yung pagta-travel, there's reconciliation, pwedeng magpa-trigger regarding sa kung ano talaga yung meron sa connection ninyo. If this is a soulmate, parang magigising ulit yung soulmate connection once na magkaroon ng pagta-travel or pagkikita. Okay? So, other than that, hindi natin nakikitang nababago. Okay? Yung iba, if there's a communication, etc., ganun pa rin, mag-uulit at mag-uulit yung sitwasyon na mawawala si komunikasyon, baliwala lang, etc. So, na number 1 na makakapagpa-transform, no, ng inyong connection ay once na nagkaroon ng personal na pagkikita. Kasi sa totoo niyan, pareho kayo ng energy, pareho kayo na trying to forget each other, trying to focus sa mga nasa harapan ninyo, trying to, focus sa mga priorities. And once na magkaroon ng ending ng ending nitong paghihiwalay na ito, kasi there's this paghihiwalay or separation, pagkakalayo sa inyo. Once na natapos ito, I can see a rebirth, rekindle na nangyayari sa inyo ng person mo. By the way, I just saw the sign of Libra, Scorpio, and Aries, Gemini, and Leo is also here. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Pa-comment na lang sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yan. Thank you for watching and bye-bye.